Magandang gabi po, Mr. Narrator. Ako si Lucas, isa sa masugid mong tagapakinig simula pa noon. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na isulat at ibahagi ang karanasan na hindi ko malilimutan na nangyari sa aming probinsya noong taong 1998. At hanggang ngayon ay tumatayo pa rin ang balahibo ko tuwing naaalala ko ang mga pangyayaring yon sa liblib na bahagi ng Samar. Noong 1998, nasa sekundarya pa lang ako pero dahil sa hirap ng buhay, napilitan akong tumigil muna at umuwi sa aming baryo sa San Jose. Ang lugar namin ay napapalibutan ng makapal na kagubatan at bundok. Uso pa noon ang mga usap-usapan tungkol sa mga gabunan. Ito ang tawag sa amin sa mga aswang na may kakayahang magpalit ng anyo at naninirahan sa kakahuyan. Kasama ko sa bahay ang aking pinsan na si Nicolas at ang asawa niyang si Lisa. Buntis noon si Lisa sa kanyang panganay, kaya naman doble ang pag-iingat namin. Alam mo naman sa probinsya, Mr. Narrator, kapag may buntis, parang magnet yan ng mga masasamang elemento. Isang gabi, bandang 10:00, narinig namin kumakaluskos ang bubong na gawa sa pawid. Nicolas, naririnig mo ba yon? Parang may naglalakad sa itaas. Bulong ni Lisa habang nakahawak sa kanyang malaking tiyan. Huwag kang mag-alala, baka pusa lang yan o kaya sanga ng puno. Sagot ni Nicolas, pero kitang-kita ko sa mukha niya ang kaba. Kinuha niya ang kanyang itak na nakasabit sa dingding. Lumabas ako ng kwarto at tinignan sila. Nicolas, kukuha lang ako ng asin at bawang sa kusina. Mas mabuti na yung handa na tayo. Sabi ko kay Nicolas. Sige Lucas, siguraduhin mo sarado ang bintana. Utos ni Nicolas sa akin. Habang nandun ako sa kusina, biglang umiyak ang aso namin sa silong. Hindi tahol kundi yung iyak na parang takot na takot. Doon kami kinabahan ng husto dahil biglang bumaho ang paligid. Amoy nabubulok na karne na hinaluan ng malansang dugo. Maya-maya biglang bumukas ng malakas ang pintuan sa likod kahit nakatarangka ito. Pumasok ang aming kapitbahay na si Nancy. Hingal na hingal at putlang-putla. Nicolas, Lucas, nakita ko sila sa labas. Ang dami nila sa ilalim ng puno ng nara. Sigaw ni Nancy. Sinong nakita mo, Nancy? Kalma lang. Sabi ni Lisa, na pilit tumatayo mula sa pagkakahiga. Ang mga aswang nagabunan, nakita ko silang nagtitipon. Puntirya nila ang sanggol na nasa sinapupunan mo. Lisa. Babala ni Nancy. Sa gitna ng takot namin, may narinig kaming malakas na pagaspas ng pakpak sa labas. Hindi lang isa, kundi parang marami sila. Alam naming hindi na namin kaya ito ng kami-kami lang. Dito na pumasok sa usapan ng tungkol sa ermitanyong nakatira sa paanan ng bundok, si Teryo. Si Lolo Teryo ay matagal ng balita sa amin. Sabi nila, isa siyang ermitanyo na may hawak na anting-anting at marunong lumaban sa mga maligno. Bihira siyang bumaba sa kabihasnan, pero kilala siya bilang tagapagtanggol ng baryo laban sa mga hindi nakikita. Kailangan nating tawagin si Lolo Teryo. Hindi natin kaya ang mga yan kung itak lang ang gagamitin natin. Sabi ko. Pero Lucas, gabi na. Mapanganib lumabas. Pigil ni Nancy. Wala na tayong mapipilian pa. Kung hindi natin siya tatawagin, papasukin nila ang bahay na to. Matapang na sagot ni Nicolas. Bago pa man ako makalabas, isang malakas na kalabog ang narinig namin sa pintuan. Parang may gustong pumasok na malaking hayop. Biglang may sumigaw mula sa labas. Isang boses na malalim at puno ng otoridad. Magsilayo kayo! Hindi niyo makukuha ang buhay na nasa loob ng bahay na ito! Sigaw ng matanda. Dungaw namin sa bintana. Nakita namin ang isang matandang lalaki na nakasuot ng kupas na short at may mga kwintas na gawa sa kung anong buto at kahoy. Si Lolo Teryo yun. Hawak niya ang isang tungkod na yari sa kahoy ng kamagonga. Lolo Teryo, tulungan niyo po kami.
Sigaw ni Lisa mula sa loob. Huwag kayong lalabas, Lisa, Nicolas, Lucas. Bantayan ninyo ang bawat sulok ng bahay. Ako na ang bahala sa mga aberyang ito. Sagot ni Lolo Terio habang nagsisimulang mag-usal ng mga salitang hindi ko maintindihan. Sa liwanag ng buwan, nakita namin ng mga anino na bumaba mula sa puno. Hindi sila tao. Mahahaba ang kanilang mga kuko. Namumula ang mga mata at ang kanilang mga dila ay parang sinulid na haba na lumalabas-masok sa kanilang mga bibig. Sila ang mga aswang nagabunan. Terio, huwag kang makialam dito. Gutom kami at kailangan namin ng bata. Ulong ng isa sa mga aswang. Ang boses ay parang kinakalos na lata. Hanggat ako ang nakatayo rito, walang gabunang makakatapak sa hangganan nito. Hamon ni Lolo Terio. Doon nagsimula ang labanan. Nakita ko kung papaano ibinagayway ni Lolo Terio ang kanyang tungkod. Sa tuwing tatama ito sa mga aswang, may lumalabas na parang kislap ng apoy. Ang mga aswang naman ay mabilis na lumilipad at sumusugod mula sa iba't ibang direksyon. Sa loob ng bahay, hindi rin kami naging kampante. Si Susan, ang isa pa naming kamag-anak na kakarating lang din dahil sa narinig na kaguluhan, ay mabilis na naghanda ng mga pangotra. Lucas, Nicolas, ilabas niyo ang mga buntot pagi. Ipalit niyo sa mga itak ninyo. Sigaw ni Susan. Kinuha namin ng mga buntot pagi na nakatayo sa bodega. Habang nasa labas si Lolo Terio at nakikipagpuno sa tatlong aswang, may isang kaluskos at nakalusot at pilit na binubutas ang sahig na kawayan sa ilalim mismo ni Lisa. Nicolas, sa ilalim! Sigaw ni Lisa nang maramdaman niya ang matulis na kuko na nakatusok sa kawayan. Agad na itinarak ni Nicolas ang buntot pagi sa pagitan ng mga kawayan. Isang nakabibinging tili ang narinig namin mula sa silong. Tinamaan ko, Lucas. Tulungan mo ko rito. Sigaw ni Nicolas. Tumakbo ako at pinagtulungan naming saksakin ang kung anong nilalang sa ilalim. Pero hindi sila basta-basta sumusuko. Habang abala kami, narinig namin ang pagbasag ng bintana sa kusina. Nancy, Susan, bantayan niyo ang kusina. Utos ko. Si Susan ay mabilis na kumuha ng asin at sinaboy ito sa direksyon ng bintana. Isang aswang na tila isang malaking ibon ang umatras habang umaapoy ang balat nito nang tamaan ng asina. Hindi kayo makakapasok! Matapang na sigaw ni Susan. Sa labas, tila nahihirapan rin si Lolo Terio. Marami ang mga kalaban at tila hindi sila nauubos. Nakita ko si Lolo Terio na napaluhod ng sunggaban siya ng isang aswang sa balikat. Lolo Terio! Sigaw ko at takmang lalabas para tulungan siya. Wag, Lucas. Manatili kayo sa loob. Kunin niyo ang langis na itim sa altar. Sigaw ni Lolo Terio habang pilit na tinutulak ang nilalang. Mabilis na tumakbo si Nancy sa altar at kinuha ang maliit na bote ng itim na langis. Inabot niya ito sa akin. Binuksan ko ang bintana at buong lakas na ibinato kay Terio. Lolo, heto na! Sigaw ko. Nasalo ni Lolo Terio ang bote at mabilis itong binasag sa kanyang sariling palad. Ipinahid niya ang langis sa kanyang tungkod at bigla itong nagliwanag ng kulay asul. Sa isang kumpas lang ni Lolo Terio, tumalsik ang mga aswang na nakapaligid sa kanya. Ngayon tikman niyo ang bagsik ng mga bantay ng lupa. Sigaw ng matanda. Ang mga aswang ay tila natakot sa bagong enerhiyang lumalabas kay Lolo Terio. Nagsimula silang mag-atrasan patungo sa kakahuyan, pero hindi sila tuluyang umalis. Nakamasid lang sila sa dilima. Ang kanilang mga pulang mata ay kumikinang sa pagitan ng mga dahon. Pumasok muna si Terio sa loob ng bahay para magpahinga. Pawis na pawis siya at may sugat sa balikat. Agad siyang nilapitan ni Lisa. Salamat po, Lolo Terio. Kung wala kayo, baka kung ano nang nangyari sa amin. Naiiyak na sabi ni Lisa. Huwag muna kayo magpasalamat, Lisa. Hindi pa sila natuluyang nagapi pa. Nagpapalakas lang ang mga yan.
may tinatawag silang pinuno na paparating. Seryosong sabi ni Lolo Terio. Ano pong gagawin namin, Lolo? Tanong ni Nicolas. Kailangan natin lagyan ng bakod ang buong bahay, Lucas. Nicolas, kumuha kayo ng mga uling at iikot ninyo sa bakuran. Nancy, Susan, magpakulo kayo ng tubig na may halong suka at bawang. Utos ni Lolo Terio. Habang ginagawa namin ang mga utos niya, ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang may paparating na mas malakas na puwersa. Ang katahimikan sa labas ay mas nakakatakot kaysa sa mga tili kanina. Nicolas, sa tingin mo ba makakaligtas tayo rito? Mahinang tanong ko habang naglalagay ng uling sa lupa. Kailangan, Lucas. Para sa anak ko at kay Lisa, hindi ko hayaang saktan sila ng mga halimaw na yan. Sagot ni Nicolas na higpit ang hawak sa uling. Biglang tumahimik ang lahat, kahit ang mga kuliglig ay huminto sa paghuni. Mula sa madilim na bahagi ng gubat, isang dambuhalang anyo ang dahan-dahang lumabas. Hindi ito tulad ng mga naunang aswanga. Ito ay mas malaki. Parang tao pero ang balat ay parang balat ng buhaya at may malalaking pakpak na parang paniki. Yan na ang kanilang pinuno. Ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Bulong ni Lolo Terio na nakatayo pala sa likuran namin. Ang pinuno ng mga aswang ay humakbang pasulong. Bawat hakbang niya ay tila yumayanig ang lupa. Tumingin siya direkta sa mga mata ni Lolo Terio. Terio, matanda ka na. Ibigay mo sa amin ang alay at hayaan ka naming mabuhay. Wika ng pinuno sa isang boses na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Kailanman ay hindi naging alay ang buhay ng isang inosente para sa inyong mga sakim. Mga halimaw kayo. Sagot ni Lolo Terio habang tinataas ang kanyang tungkod. Dito na muling nagkaroon ng kaguluhan. Ang mga aswang na nasa puno ay sabay-sabay na sumugod muli. Pero sa pagkakataong to, mas organisado sila. Ang ilan ay sumusugod sa bintana. Ang ilan naman ay pilit na binabaklas ang dingding ng bahay. Nicolas, ang dingding sa kwarto nasisira na! Sigaw ni Lisa. Tumakbo kami ni Nicolas sa kwarto at nakita namin ang mga kamay na pilit na binubunot ang mga amakan. Ginamit namin ang aming mga buntot pagi para saksakin ang mga kamay na yon. Magsialis kayo rito! Sigaw ni Nicolas habang walang tigil sa pagsaksak. Sa labas, ang labanan ni Lolo Terio at pinuno ng mga aswanga ay mas matindi. Bawat hampas ng tungkod ni Lolo Terio ay sinasalag ng pinuno gamit ang kanyang matitigas na braso. Nakita ko kung papaano tumalo ng pinuno at sinunggaban si Lolo Terio, dahilan para matumba ang matanda. Lolo Terio! Sigaw ko. Gusto ko siyang tulungan pero may dalawang gabunan na nakaharang sa pinto. Susan! Ang mainit na tubig! Sigaw ni Nancy. Inabot ni Susan ang kaldero ng kumukulong tubig na may suka at bawang. Ibinuhos ito ni Nancy sa mga gabunang nakaharang sa pinto. Narinig namin ang kanilang pag-aray at ang pag-usok ng kanilang balat. Dahil doon nakalabas ako. Kinuha ko ang isang malaking tipak ng uling at binato sa pinuno ng mga aswang na kasalukuyang nakadagan kay Lolo Terio. Natamaan ito sa muka, sapat na para makawala ang matanda. Salamat, Lucas. Bumalik ka na sa loob. Sigaw ni Lolo Terio. Hindi kita iiwan dito, Lolo. Sabi ko kay Lolo Terio. Ngumiti ng bahagya si Lolo Terio kahit dumadaloy ang dugo sa kanyang noo. Kung ganoon, hawakan mo ang dulo ng tungkod ko. Magkasama nating tatapusin ito. Hinawakan ko ang dulo ng tungkod. Ramdam ko ang isang kakaibang init na dumadaloy sa aking mga kamay patungo sa aking buong katawan. Parang nawala ang pagod ko at napalitan ng isang matinding lakas. Ang pinuno ng mga gabunan ay nag-ipon ng lakas at sumugod sa amin ng napakabilis. Pero bago pa man siya makalapit, itinaas namin ni Lolo Terio ang tungkod. Isang maliwanag na liwanag ang lumabas dito na tumama sa dibdib ng nilalang. Ah!
Isang hiyaw na puno ng sakit ang binitawan ng nilalang bago ito tumalsik palayo at bumagsak sa kakahuyan. Ang ibang mga nilalang, nang makitang tinalo ang kanilang pinuno, ay mabilis na nagsiliparan papalayo. Ang paligid ay biglang tumahimik muli. Ang amoy ng lansa at bulok ay unti-unting nawala, napalitan ng amoy ng basang lupa at dahon. Napaupo kami ni Lolo Terio sa lupa. Kapwa hingal na hingal, lumabas si Nicolas, Lisa, Nancy at Susan mula sa bahay. Lahat sila ay may bakas ng takot pero bakas din ng pasasalamat sa kanilang mga muka. "Lolo Terio, nagapi mo po ba?" tanong ni Lisa habang inaalalayan ng matanda na tumayo. Para sa gabing ito tapos na, pero tandaan ninyo, ang mga aswang ay hindi basta-basta sumusuko. Nagpapalakas lang sila sa ilalim ng kadiliman. "Ano pong dapat naming gawin para hindi na sila bumalik?" tanong naman ni Nancy. Kailangan protektahan ang bahay na ito ng mas matinding dasal at mga halamang gamot na itatanim sa bawat sulok. Bukas na bukas, tutulungan ko kayo, sabi ng ermitanyo. Pumasok kaming lahat sa loob ng bahay. Kahit na sira-sira ang ilang bahagi nito, masaya kaming ligtas kaming lahat. Maya-maya nagtimpla si Susan ng mainit na kape para sa amin, habang si Lisa naman ay nagpahinga na muna. Mr. Narrator, akala namin ay iyon na ang huling gabi namin. Pero dahil kay Lolo Terio at sa pagtutulungan namin magkamag-anak, nalampasan namin ang gabing yun. Pero ang hindi namin alam, may mas matindi pa palang plano ang mga aswang para sa susunod na kabilugan ng buwan. Lumipas ang ilang araw matapos ang gabing yun. Bagamat tila bumalik sa normal ang lahat, alam naming hindi pa tapos ang laban. Ang mga bakas ng kuko sa aming dingding at mga sunog na bahagi ng aming bakuran ay nagsisilbing paalala sa totoo at panganib na paparating. Si Lolo Terio ay hindi na umalis sa aming bakuran. Doon muna siya tumira sa isang pansamantalang silong na itinayo namin ni Nicolas. Araw-araw may ginagawa siyang ritual. Nagtatanim siya ng mga mahiwagang ugat at nagwiwisik ng kung anong klaseng langis sa paligid ng aming lote. Lolo Terio, bakit kailangan pang gawin lahat ng to? Akala ko ba nataboy na natin sila? Tanong ni Nicolas habang tinutulungan ng matanda sa paghuhukay. Nicolas, ang pinuno ng mga aswang na nakaharap natin ay sugatan lang, hindi napatay. At sa darating na kabilugan ng buwan, ang kanilang lakas ay madodoble. Puntirya pa din nila si Lisa. Dahil sa sinabi ni Lolo Terio, lalong naging praning si Lisa. Hindi na siya lumalabas ng kwarto. Kahit ang pagpunta sa banyo ay kailangan may kasama siya. Isang hapon na, habang nagluluto si Susan sa kusina, bigla siyang sumigaw. "Lucas! Nicolas! Hali kayo rito!" Tumakbo kami sa kusina at nakita namin ang isang kakaibang tanawin. Ang lahat ng pagkain niluto ni Susan ay biglang naging uod. Ang kanin, ang ulam na isda, pati na ang tubig sa pitsela ay naging kulay itim at malansa ang amoy. "Paano nangyari to? Ngayon ko lang sinalang ang mga yan," nanginginig na sabi ni Susan. Pumasok si Lolo Terio sa loob ng bahay at tinignan ng mga uod. Ito ay isang padala. Ibig sabihin, may isa sa inyo na nagdala ng sumpa sa loob ng bahay nang hindi ninyo nalalaman. Nagkatinginan kami. Sino sa amin? Si Nancy ay kakarating lang din mula sa palengke ng sandaling yon. Nancy, may kinausap ka ba o tinanggap ka na gamit sa palengke? Tanong ng matanda. Napaisip si Nancy. May isang matandang babae na nag-alok sa akin ng luya. Sabi niya mabuti daw yun para kay Lisa. Tinanggap ko dahil mukha naman siyang kawawa. Nasaan ang luya? Ipinakita ni Nancy ang supot. Nang buksan ito ni Lolo Terio, hindi luya ang laman, kundi mga tipak ng buto ng tao na ibinalot sa tuyong dahon ng saging. Dito sila dumaan. Binigyan niyo sila ng pahintulot na makapasok sa espiritual na bakod na ginawa ko, sabi ng matanda. Dahil sa pagkakamaling iyon ni Nancy,
tila naging marupok ang depensa ng bahay. Noong gabing yon, nagsimula na namang magparamdam ang mga aswang. Pero sa pagkakataong to, hindi sila sumugod ng harapan. Maya-maya pa, narinig namin ang boses ni Nicolas mula sa labas ng bahay, kahit na nasa tabi ko lang siya. Lucas, buksan mo ang pinto. Tulungan mo ko dito sa labas. May nakuha akong malaking usa. Ang boses ay eksaktong boses ni Nicolas. Huwag kang sasagot, Lucas. Nandito ako sa tabi mo, gaya-gaya yan. Nanindigang balahibo ko. Ang boses sa labas ay umiiyak na ngayon. Humihingi ng tulong. Tinatawag ang pangalan ni Lisa. Lisa, tulungan mo ko. Ang sakit ng paa ko. Ang boses ni Nicolas ay nasa labas, naging paos at nakakapangilabot. Nicolas, natatakot ako. Yakap ni Lisa sa kanyang asawa. Biglang namatay lahat ng ilawan. Ang gasera ay kusang naapula kahit walang hangin. Sa dilim naman nakita namin ang mga pares ng kumikinang ng mga mata sa bawat bintana. Susan, Nancy, kunin niyo ang mga sulo. Sigaw ni Lolo Terio. Mabilis na sinindihan ni na Susan at Nancy ang mga sulong nakahanda. Pero pagliwanag ng paligid, wala na si Lisa sa higaan. Lisa! Lisa, nasan ka? Sigaw ni Nicolas. Nandoon siya sa bintana. Nakita namin si Lisa, parang wala sa kanyang sarili. Dahan-dahang lumabas sa bintana na tila hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang kanyang mga mata ay purong puti at walang malay. Lisa, bumalik ka rito. Sigaw ni Nicolas habang pilit na hinahawakan ng binti ng asawa. Pero ang lakas ni Lisa ay hindi pang tao. Nasipa niya si Nicolas palayo. Sa labas ng bintana naman, nakita namin ang pinuno ng mga aswang. Nakalutang sa hangin at ang kanyang mahabang dila ay nakapulupot sa bewang ni Lisa. Lolo Terio, gawin mo ang lahat. Sigaw ko habang kinukuha ang aking itak. Inilabas ni Lolo Terio ang isang maliit na kampana na gawa sa tanso. Pinatunog niya ito ng malakas habang sumisigaw ng mga orasyon. Sa bawat tunog ng kampana, tila nasasaktan ang mga aswang. Lucas, Nicolas, talian ninyo ang bewang ni Lisa ng lubid na binasbasan ko. Utos ng matanda. Mabilis kaming kumilos habang abala si Terio na nakikipagtagisan sa lakas ng pinuno ng mga aswang. Kami ni Nicolas ay pilit na hinihila si Lisa pabalik sa loob. Susan, Nancy, ibuhos niyo ang suka sa dila ng halimaw na yan. Sigaw ni Nicolas. Kumuha ng isang timbang suka sina Susan at Nancy at sabay na ibinuhos ito sa dila ng pinuno ng mga aswang na nakapulupot kay Lisa. Umusok ang dila nito at sa sobrang sakit ay nabitawan niya si Lisa. Bumagsak si Lisa sa loob ng bahay pero hindi pa rin siya nagigising. Ang kanyang tiyan ay tila gumagalaw kung kusa. Parang may kung anong gustong lumabas doon. Lolo Terio, ang bata. Parang may nangyayari sa loob ng tiyan niya. Sigaw ni Susana. Lumapit si Lolo Terio at ipinatong ang kanyang kamay sa tiyan ni Lisa. Sinusubukan nilang kunin ang bata mula sa loob sa pamamagitan ng pangkukulang. Kailangan nating ilipat ang sumpa. Papaano, Lolo? Tanong ko. Kailangan ko ng isang buhay na manok, Lucas. Nasaan ang mga manok sa silong? Nandyan lang po, kukuha ako. Sa ilalim ng bahay, nakita ko ang mga aswang na nakadungaw sa akin mula sa kakahuyan. Hindi ko sila pinansin. Kumuha ako ng isang itim na manok at mabilis na umakyat muli. Heto na po, Lolo. Hingal kong sabi. Kinuha ni Lolo Terio ang manok at nagsimulang magdasal. Sa isang iglap, ang manok ay biglang nangisay at namatay, habang si Lisa naman ay biglang napadilat at sumigaw. Ang panginginig ng kanyang tiyan ay huminto. Lisa, ayos ka lang ba? Nicolas, ang sakit ng ulo ko. Ano nangyari? Mahinang tanong ni Lisa. Bumalik sa normal lang kanyang mga mata. Ngunit hindi pa kami nakahinga ng maluwag dahil ang isang malakas na pagyanig ang naramdaman namin mula sa bahay.
Ang pinuno ng mga aswang ay galit na galit na. At sa pagkakataong to, hindi lang siya mag-isa. Kasama niya na ang buong kawan at tila handa na silang gibain ang buong bahay. Hindi na uubra ang depensa dito sa loob. Kailangan nating lumabas at harapin sila sa gitna ng bakuran, kung saan mas malakas ang aking kapangyarihan. Utos ng matandang ermitanyo. Pero lolo, masyado silang marami, sabi ni Nancy. Lucas, Nicolas, hawakan niyo ang mga sulo at ang buntot pagi. Susan, Nancy, bantayan niyo si Lisa sa depensang gagamitin ko. Walang aalis sa loob ng depensa. Utos ng ermitanyo. Lumabas kaming lahat sa gitna ng bakuran. Gumuhit si Lolo Teryo ng isang malaking bilog gamit ang asin at tuling. Sa gitna nito ay nakaupo si Lisa habang nakapaligid sa kanya sina Susan at Nancy. Kami ni Nicolas at Lolo Teryo ang nasa labas ng bilog, handang makipagpatayan. Ang kabilugan ng buwan ay nasa ituktok na. Ang liwanag nito ay tila nagbibigay ng kakaibang anyo sa mga aswang. Ang kanilang mga balat ay nagiging kulay abo at ang kanilang mga kuko ay lalong humahaba. Ngayong gabi, matatapos ang iyong pananakot sa baryo. Sigaw ng ermitanyo habang tinataas ang kanyang asul na nagliliyab na tungkod. Ang pinuno ng mga aswang ay bumaba mula sa puno at lumapag sa lupa. Nagbagong anyo siya. Ngayon ay mukha na siyang dambuhalang aso na may mukha ng tao. Teryo, sa gabing ito, kakainin ko ang iyong puso, ungol ng pinuno. Doon nagsimula ang pinakamatinding labanan na naranasan ko sa buong buhay ko, Mr. Narrator. Ang kawan ng mga aswang ay sabay-sabay na sumugod mula sa lahat ng direksyon. Hindi ko malilimutan ang itsura ng langit noong gabing yon. Ang buwan ay parang isang malaking matang nakatingin sa amin. Mapulang-mapula at tila nagbibigay ng lakas sa mga halimaw. Sa hudyat ng pinuno ng mga aswang, sabay-sabay silang sumugod. Huwag kayong tatalikod. Nicolas, Lucas, sa kanan at kaliwa kayo. Isang aswang na ang anyo ay parang payat na tao na may pakpak ang sumunggab sa akin. Ramdam ko ang hangin ng kanyang paghampas. Buong lakas kong ibinasiwas ang buntot pagi na aking hawak. Lucas, sa likod mo! Agad akong umiwas at hinataw ang nilalang. Isang matinding tilamsik ng dugo ang lumabas sa balikat nito. Sa kabilang banda, si Nicolas ay parang nakikipagpuno sa isang malaking aso gamit ang kanyang itak. Pinagtataga niya ang bawat gabunang lumalapit sa bilog kung nasaan ang kanyang asawa. Hindi niyo sila makukuha. Mamamatay muna kayo. Sigaw ni Nicolas habang namumula ang mga mata sa galit at takot. Sa gitna ng bilog, nakayakap si Susan at Nancy kay Lisa. Hawak nila ang mga rosaryo at bote ng banal na langis. Lisa, huwag kang titingin sa kanila. Manalangin lang. Bulong ni Susan habang pilit na pinapakalma ang nanginginig na si Lisa. Si Lolo Teryo ay nasa harap na ng pinuno ng mga aswang. Ang tungkod niya ay tumatama sa lupa at sa bawat tama nito ay nagpapatalsik sa banal na enerhiya. Pero ang pinuno ay tila hindi tinatablan sa ordinaryong orasyon. Teryo, tapos na ang oras mo. Ulong ng pinuno bago ito mabilis na sumakmal sa direksyon ng matanda. Naiwasan ni Lolo Teryo ang kagat pero nagasgasan ang kanyang braso. Dito ko nakita ang isang bagay na hindi ko akalaing magagawa ng isang tao. Binitawan ni Lolo Teryo ang kanyang tungkod at hinawakan ang dalawang sungay ng nilalang. Lucas, ang asin! Isaboy mo sa paligid ng pinuno. Utos ng ermitanyo habang pilit na pinipigilan ng dambuhala. Kinuha ko ang sako ng asin na nasa paanan ko. Kahit may mga gabunan na pilit na humahablot sa damit ko, tumakbo ako paikot sa kanila. Nancy, Susan, tulungan niyo si Lucas. Sigaw ni Nicolas habang hinahawi ang mga aswang na humaharang sa akin. Mabilis na lumabas ng kaunti sa bilog si Nancy at kumuha din ng asin. Sabay naming isinaboy ang mga asin sa paligid ni Teryo.
at ng pinuno ng mga aswang. Nang makabuo kami ng singsing na asin, biglang nagliyabang lupa. Ngayon na! Sigaw ni Lolo Terio. Binunot ni Lolo Terio ang isang maliit na balisong na gawa sa pilak mula sa kanyang bewang. Tinarak niya ito sa mismong leeg ng pinuno. Isang nakangingilong hiyaw ang bumalot sa buong gubat. Ang mga gabunang sumusugod sa amin ay biglang napatigil at nagsimulang mangisay. Ang kanilang buhay ay nakatali sa kanilang pinuno. Paliwanag ng ermitanyo. Akala namin ay tapos na ang lahat, pero habang naglalaho ang pinuno, isang malakas na iyak ng sanggol ang narinig namin mula sa loob ng bilog. "Lisa ang bata!" sabi ni Susan. Napatingin siya kay Lisa. Ang kanyang tiyan ay biglang lumitaw, ang mga marka ng kukunan mula sa loob. Isang maliit na aswang ang nakalusot. Isang malakas at pinakamabilis. Lisa! Huwag kang gagalaw. Sabi ni Nicolas, pero huli na. Itinarak ng maliit na aswang ang kanyang kuko sa balikat ni Lisa at may ibinulong na kung anong salita. Biglang nawalan ng malay si Lisa at naging kulay ubi ang kanyang buong katawan. Hindi maaari ito. Sabi ni Nicolas habang tinataga ang maliit na halimaw hanggang sa maging pira-piraso ito. Lumapit si Lolo Terio, hingal na hingal at duguan. Tinignan niya ang kalagayan ni Lisa. Ang kanyang mukha ay napuno ng lungkot. Lolo, ano nangyari sa asawa ko? Bakit ganito ang kulay ng balat niya? Tanong ni Nicolas sa naiiyak na boses. Ipinasa ng huling aswang ang sumpa ng Gabon. Hindi sila papayag na matalo ng walang nadadamay. Ang lason ay kumalat sa dugo ni Lisa at ng bata. Malungkot na sabi ni Lolo Terio. May lunas pa po ba ito, Lolo Terio? Tanong ko naman na habang inaalalayan si Nancy na nanginginig din. Tumingin si Lolo Terio sa malayo sa tuktok ng bundok Padyaas na natatanaw mula sa aming baryo. Meron, pero hindi ito madali. Kailangan natin makuha ang puso ng saging na itim na tumutubo sa pinakaliblib na bahagi ng bundok bago sumikat ang araw. Kung hindi, bago mag-umaga, magiging isa na silang ganap na gabunan. Pupunta ako. Kahit anong mangyari, kukunin ko yon. Determinadong sabi ni Nicolas. Sasama ako sa iyo, Nicolas. Hindi mo kaya mag-isa doon. Sabi ko naman. Nicolas, Lucas, makinig kayo. Ang bundok na iyon ay hindi lang tirahan ng mga aswang. Doon naninirahan ng mga tunay na engkanto. Mas mapanganib sila kaysa sa mga nakalaban natin kanina. Pinagkatiwala sa amin ni Lolo Terio ang kanyang tungkod. Dalhin nyo ito. Ito ang magsisilbing ilaw nyo sa kadiliman. Susan, Nancy, manatili kayo dito at huwag titigil sa pagpapahid ng banal na langis sa tiyan ni Lisa. Kailangan natin pigilan ang pagbabagong anyo niya hanggang wala pang lunas. Doon nagsimula ang aming karera laban sa oras. Habang ang aming mga kamag-anak ay nakikipaglaban para mapanatiling tao si Lisa, kami naman ni Nicolas ay tumungo sa madilim at mapanganib na kagubatan ng Samar para hanapin ang tanging lunas. Habang naglalakad kami sa gubat, naramdaman namin ang mga matang nakamasid sa amin mula sa taas ng mga puno. Hindi sila mga gumagalaw. Hindi sila sumusugod. Parang hinihintay lang nila kaming magkamali. Nicolas, nararamdaman mo ba yun? Parang may sumusunod sa atin sa taas. Huwag kang titingala, Lucas. Sabi ni Lolo Terio, kapag tumingin ka sa kanila, mawawala ka sa landas. Maya-maya pa, biglang tumunog ang isang napakagandang tugtugin ng plauta sa gitna ng gubat. Isang himig na nakakaakit at parang gusto mong sundan. Lucas, ang ganda ng tunog. Parang doon tayo dapat pumunta. Sabi ni Nicolas. Nicolas, wag! Iyan ang tukso ng mga engkanto. Sigaw ko naman sabay yugyug sa kanya. Ginamit ko ang tungkod ni Lolo Terio at tiniyak na ang liwanag nito ay tatama sa mukha ni Nicolas.
Nagising siya mula sa pagkakatulala. Salamat, Lucas. Muntik na ako dun ha. Hingal na sabi ni Nicolas. Nagpatuloy kami hanggang sa marating namin ang isang bahagi ng gubat na punong-puno ng mga punong saging. Pero kakaiba ang mga ito. Ang mga dahon ay kulay pilak at ang mga bunga ay itim. Sa gitna ng taniman, nakita namin ang isang punong saging na may pusong kulay itim na nagliliwanag ng bahagya. Iyon na yun, Lucas. Heto na ang lunas. Masayang sabi ni Nicolas. Ngunit bago pa man kami makalapit, isang magandang babae na may napakahabang buhok at suot na puting-puting damit ang humarang sa amin. Ang kanyang balat ay parang porselana at ang kanyang mga paa ay hindi sumasayad sa lupa. Saan niyo balak dalhin ang puso ng aming saging na itim? Kailangan po namin ito para iligtas ang aking asawa at anak. Sila ay nalason ng mga gabunan. Paliwanag ni Nicolas habang nakaluhod. Tumawa ng bahagya ang babae. Ang mga gabunan ay aming mga alagang aso. Bakit namin ibibigay ang lunas sa inyo? Dito ko naisip ang sinabi ni Lolo Terio. Hindi po kami para magnakaw. Narito kami para humingi ng tulong bilang kapalit. Ibibigay namin ang anumang hilingin po ninyo. Huwag lang ang aming mga buhay. Sabi ko rito. Tumingin ang babae sa akin. Pagkatapos ay sa tungkod na hawak ko. Ang tungkod ni Terio. Matagal na kaming may atraso sa matandang yon. Sige, ibibigay ko ang lunas. Pero sa isang kondisyon na. Ano po yun? Tanong ni Nicolas. Ang batang isisilang ni Lisa sa kanyang 18 kaarawan. Kailangang bumalik siya rito sa bundok para maglingkod sa amin. Sabi ng engkanto. Nagkatinginan kami ni Nicolas. Napakabigat ng hinihiling niya. Isang buhay kapalit ng isa pang buhay. Pero kung hindi namin tatanggapin, mamamatay si Lisa at ang bata. Ngayong gabi lang. Sasagot sana si Nicolas. Pero biglang may lumitaw na liwanag sa likuran namin. Huwag mo ituloy ang pangako, Nicolas. Sigaw ni Ermitanyo Terio na biglang lumitaw sa likuran namin kahit na alam naming iniwan namin siya sa bahay. Nagulat kami. Paano siya nakarating dito ng ganoong kabilis? Pero nang tingnan ko si Lolo Terio, parang naglalaho ang kanyang mga binti. Hindi siya pisikal na naroroon. Isang astral projection o kaluluwa lang ang pinadala niya. Terio, naglakas loob ka pang magpakita sa amin. Galit na sabi ng engkantada. Palayain mo sila, Malina. Tapos na ang labanan sa pagitan natin. Ang bata ay walang kinalaman sa ating nakaraan. Hindi maaari. Kailangan nilang magbayad. Sigaw ng engkantada. Biglang nagbago ang paligid. Ang magandang taniman ng saging ay naging isang madilim at masukal na lugar na puno ng mga tinik. Si Malina ay nagbagong anyo rin. Ang kanyang magandang muka ay naging isang bungo. Lucas, Nicolas, kunin niyo ang puso ng saging. Ako na ang haharap sa kanya. Sigaw ng espiritu ni Lolo Terio. Habang naglalaban ng dalawang makapangyarihan, tumakbo kami ni Nicolas patungo sa itim na saging. Gamit ang itak, mabilis na tinaga ni Nicolas ang puso nito. Nakuha ko na! Tara na, Lucas! Tumakbo kami pabalik. Hindi na tinitignan ang nangyayari. Sa likuran namin, dinig namin ang mga sigaw at pagsabog ng enerhiya mula kay Lolo Terio at kay Malina. Nakarating kami sa bahay ng hingal na hingal. Saktong nagsisimula ng magliwanag ang kalangitan. Nakita namin si Lisa sa may sahig. Ang kanyang balat ay halos purong itim na at may mga balahibong tumutubo sa kanyang braso. Nicolas, Lucas, huli na yata kayo. Hindi. Eto ng lunas. Mabilis na dinikdik ni Nancy ang puso ng itim na saging at pinainomang katsa nito kay Lisa. Pinahiran din nila ang mga sugat ni Lisa gamit ang sapal nito. Ilang minuto ang lumipas na puno ng kaba. Biglang sumuka ng itim na likido si Lisa.
Pagkatapos noon, dahan-dahang bumalik ang normal na kulay ng kanyang balat. Ang mga balahibo sa kanyang braso at mga binti ay nagkakandalaglag na. Salamat sa Diyos! Salamat! Iyak ni Nicolas habang yakap ang asawa. Pero sa kabila ng tuwa, napansin namin ang isang bagay. Si Lolo Terio na nakaupo sa isang sulok ng bahay. Ang kanyang pisikal na katawan ay hindi na humihinga. Ang kanyang muka ay payapa pero wala na itong buhay. Lolo Terio, bulong ni Susan. Nagsakripisyo si Lolo Terio. Ibinigay niya ang kanyang huling lakas para protektahan kami sa bundok. Lumipas sa mga taon, Mr. Narrator, ang sugat ng nakaraan ay tila natakpan na ng panahon. Pero ang mga alaala ng gabing yon ay nananatiling sariwa sa aking isipan. Ang anak ni Nicolas at Lisa ay isinilang na malusog. Pinangalanan nila itong Victoria. Isang paalala ng aming tagumpay laban sa mga aswang. Naging maayos ang buhay namin. Si Susan at Nancy ay nananatili sa aming tabi at naging katuwang sa pagpapalaki kay Victoria. Pero habang lumalaki ang bata, may mga bagay kami napapansin na hindi mapaliwanag. Hindi siya tulad ng ibang bata. Mas gusto niya mapag-isa sa ilalim ng mga puno at madalas siyang makitang tila may kausap sa hangin. Nicolas, nag-aalala ako para sa anak natin. Naalala ko ang mga sinabi niyo noon tungkol sa bundok. Huwag kang mag-alala, Lisa. Hanggat narito tayo, walang uwa sa kanya. Dumating ang ika-18 kaarawan ni Victoria. Isang malaking handaan ang hinanda ni Nicolas at Lisa sa aming lumang bahay. Inanyayahan namin ang buong baryo para mawala ang bigat ng aming nararamdaman. Pero habang papalapit ang hating gabi, ang hangin ay nagsisimulang lumamig. Isang lamig na hindi galing sa ulan, kundi lamig na nagmumula sa kakahuyan. Lucas, nararamdaman mo ba yun? Tanong ni Nancy sa akin habang nag-aayos ng mga plato sa kusina. Oo, Nancy, parang bumabalik ang amoy noon. Sagot ko naman habang mahigpit na hawak ang lumang tungkod ni Lolo Terio na itinago ko sa loob ng maraming taon. Biglang tumigil ang musika sa labas. Ang mga bisita ay tila napako sa kanilang kinatatayuan sa gitna ng dilim. Lumitaw naman ang isang itim na paru-paro na kasing laki ng palad ng tao. Umiikot ito kay Victoria na noon ay nakasuot ng puting bestida. Victoria anak, pumasok ka sa loob! Sigaw ni Nicolas pero tila hindi siya narinig ng dalaga. Isang himig ng plauta ang muling narinig namin. Napakaganda, napakalungkot at napakalakas. Mula sa dulo ng aming bakuran, lumabas ang isang anyo na hindi namin malilimutan. Si Malina, ang engkantada mula sa bundok. Hindi na siya mukhang bungo. Suot niya ang kanyang orihinal na kagandahan, pero ang kanyang mga mata ay nananatiling walang emosyon. Dumating na ang takdang panahon, wika ni Malina. Ang kanyang boses ay narinig ng lahat kahit na hindi siya sumigaw. Hindi namin ibibigay ang aming anak. Ang sakripisyo ng matandang yon ay para lamang sa gabing iyon, Lisa. Tugon ni Malina. Ang buhay ng batang ito ay sa amin dahil sa katas ng itim na saging na dumaloy sa kanyang mga ugat. Lalapit sana kami ni Nicolas para bawiin si Victoria, pero isang pader ng hangin ang humarang sa amin. Hindi kami makalapit. Pinanood namin kung papaano dahan-dahang lumakad si Victoria patungo kay Malina. Ang kanyang mga mata ay blanco, parang hipnotismo. Victoria, wag! Bago pa man tuluyang makaalis si Victoria, kasama ang engkantada, itinaas ko ang tungkod ni Lolo Terio. Sandali lang! Kung kailangan nyo lang maglilingkod sa inyo, kunin nyo na ako. Huwag lang ang bata. Sabi ko rito. Tumingin sa akin si Malina at ngumiti ng mapait. Ang iyong katapatan ay kahanga-hanga, Lucas. Pero ang batang ito ang may marka. Gayunpaman, dahil sa tapang na pinakita nyo noon at ngayon,
bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Huminto si Victoria sa paglalakad. Tumingin si Malina sa bundok at pagkatapos ay sa amin. Siya ay mananatiling sa inyo ng 6 na buwan sa loob ng 1 taon. At ang susunod na 6 na buwan ay gugugulin niya ang kanyang sarili sa bundok para matuto ng aming mga lihim. Iyan ang huling kasunduan. Wika ng engkantada. Wala kaming nagawa kundi tumango. Mas mabuti na yon kaysa sa tuluyan siyang mawala sa amin. Sa isang iglap, naglaho si Malina at kasabay nito ang pagbagsak ni Victoria sa lupa. Tila nagising mula sa isang mahabang panaginip. Tatay, nanay, anong nangyari? Tanong ni Victoria habang inaalalayan siya ng kanyang mga magulang. Mula noon naging bahagi na ng buhay namin ang kakaibang setup na ito. Tuwing sasabit ang anihan, nawawala si Victoria at bumabalik lamang kapag tag-ulan. Nagbago ang aming buhay, Mr. Narrator. Natutunan naming mamuhay kasama ang mga elemento na dati ay kinakatakutan lang namin. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa takot, kundi tungkol sa mga utang na dapat bayaran at sa mga sakripisyong handang gawin ng isang pamilya. Hanggang ngayon sa tuwing naririnig ko ang pagaspas ng mga pakpak ng mga aswang sa malayo, hinahawakan ko lang ang tungkod ni Lolo Teryo at nagpapasalamat na kahit papaano, buo pa rin kaming magkakamag-anak. Dito natatapos ang aking salaysay, Mr. Narrator. Maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na mailathala ang karanasang ito ni Lucas. Hanggang sa muli.